Praise the Lord. Amen. At maraming salamat sa Panginoon na muli tayo ay nandito at medyo marami tayo ngayon, bagamat iba nating kapatid wala. Salamat sa Panginoon, nakasama natin si Brother Julito at si Sister Lisel, kasama rin natin at sa lahat ng mga kapatid. At kasama rin natin si Brother Alfonso, Brother Robbins with us, at salamat sa Diyos. Tayo muli ay makadako sa pagkain ng ating mga kaluluwa. Muli ay nabati natin si Brother Romel ng happy birthday. Nawagit ka pang pagpalain ng Diyos sa iyong buhay spiritual. Tayo po natin tumayo mga kapatid. At ating pong buksan ating Biblia dito po sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang verse 42. Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Sundan nyo lang po, babasahin ko. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nangangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa, iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Tatapos sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi alisin sa kanya. Palayan ng Diyos ang pagbasa, kanyang banal na salita, tayo po sandali manalangin. Tayo inihiling po natin kay Sister Joey ang panalangin. Amen. Tayo po yung tumalangin. Dakilang Diyos na may bigyan at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga teksto, Ama, namin pong nabasa na ito pong aming pong babatayan sa pakikinig, Panginoon, ng ipong mga salita. Tulungan po ninyo si Kuya Ding, ikaw, Panginoon, ang magsalita sa pamagitan niya, Ama. Bigyan mo po siya ng karunungang makalangit at bahiran mo po ng langis ang kanyang bibig, Panginoon, upang kalooban mo lamang ang mamutawi sa kanyang bibig, Ama. At sa amin, Panginoon, na makikinig, buksan mo po ang aming pong mga puso't isipan. Ikaw, Panginoon, ang mangusap, Ama, sa bawat isang nakikinig, Ama, sa umagang ito. Tulungan po ninyo ang bawat isa, nalalaman mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. At sa aming pong mga kaibigan, nakasama po namin, Ama, na hindi pa po nakakilala sa iyo. Tulungan mo po sila, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang pong puso't isipan. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang pong mga puso. Nawa, Panginoon, maunawaan po nilang mabuti, Ama, ang iyong pong mga salita upang ito, Panginoon, ang siya pong mag-akay sa kanila. Ama, tinatagupilin po namin ang iyong pong gawain, Ama, sa umagang ito. Wala po kaming kaya, Panginoon, kung hindi mo po tutulungan ang iyong pong mga anak. Kaya pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ating basahin sa Ingles. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, do thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary has chosen that good part. It shall not be taken away from her. Ang kukunin natin yung pamagat dito sa verse 42. Mary has chosen that good part.
Tagalog, sabi niya, pinili ni Maria ang magaling na bagay. Mga kapatid, bago lahat, gusto kong pasalamatan ng Panginoon sa tulong niya sa akin na mabuo yung mensahe ito. At sabi ko nga, ito'y magagawa ko lang dahil sa kanyang tumulong. Siya rin nagbigay ng mensahe. Salamat din mga kapatid sa inyong panalangin. Kaya lahat ng mga bagay na ito ay gawin ko para sa kalulwalhati ng Panginoon. At para sa atin lahat mga kapatid. Ngayon, ito ay isang kasaysayan na I think few days na lang o sa linggo bago ang Panginoon ay ipapako siya sa krus. So siya ay napadaan sa bahay ni Maria sa si Marta. Ito yung mga kapatid ni Lazarus. At ito yung base niya sa lugar yung Bethany o Bitanya sa Tagalog. Ito yung lugar ng nasasakupan ng Judea. Bali, almost 3 kilometers papuntang Jerusalem. Kasi pagkatapos nito, pupunta na sila ng Jerusalem. At dito ay isa sa mga pamilya na binibisita ng Panginoon. Close siya rito sa pamilya nito. Unang-una dahil hindi lang sa kilala niya, kundi meron silang spiritual relationship. Mga tumanggap sa Panginoon ito. Kaya mga kapatid, dito ay tumuloy ang Panginoon kasama yung kanyang mga apostol. So titingnan mo yung bisita dyan, mga 12 apostles plus ang Panginoon, 13 yan. Tapos may mga kasama pang mga tao dyan na sumusunod din sa ating Panginoon. Plus, yung tatlong magkakapatid, si Marta, si Maria, at saka si Lazarus. Kung makita natin ito, may laking handaan ito. At ngunit mga kapatid, sa ating pag-aaral ay mapag-aralan natin dito yung tatlong klaseng tao na kung paano sila maglingkod sa Panginoon. Amen? At dito natin makikita na kung saan tayo. At isang bagay na mismo ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagpakita, yung tatlong klaseng tao na naglilingkod sa Panginoon. Yung tatlong tao na nagsasabi na sila ay sumusunod kay Kristo at sila rin naglilingkod, na sila ay Kristiyano. Unang-unang grupo ng tao yung tinatawag na nominal Christians. They're Christians by the name. At kung titignan natin, pag sinabi mo kasing Kristiyano, mga kapatid, hango yan sa pangalan ni Kristo. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano unless na ikaw ay naligtas sa kasalanan. Amen? Ngayon, itong nominal Christians, kasi maraming religion na naglipana sa buong mundong ito at sabi rin nila sila ay Kristiyano. Hindi naman natin sila ginajudge kung hindi ito'y dahil sa pag-aaral na nilagay ng Panginoon ay makita natin. At kung titignan natin, ito yung mga hindi kabilang sa iglesia ng Diyos. Kasi yung iglesia na itinatag ng Panginoon doon sa Matthew 16:18 that I will build my church, isa lang. And the gates of hell shall not prevail against it. Sabi niya. Ibig sabihin, yung iglesia o church na itinayo ng Panginoon, yung makakasama lang doon ay yung mga naligtas sa kasalanan. So, yung kaligtasan sa kasalanan, ito yung way na makakapasok ang isang tao para siya ay mapabilang sa iglesia ng Panginoon, kaharian ng Diyos. So, kinakailangan siya ay may panganak na muli sa Espiritu. At marami nagsasabi na sila ay Kristiyano at sila rin ay naglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? At hindi natin kinakailayo dahil yun ang kanilang patuto. At sila rin ay pumapasok sa church, nagsisimba, nag-fellowship. Ngunit mga kapatid, isang bagay lang na without the benefit of salvation,
truly sa harapan ng Diyos, hindi mo pwedeng masabi ikay Kristiyano. Pero dahil sa kakulangan ng kaalaman, mga kapatid, dapat maipahayag yung ebanghelyo ng Diyos. Para ang tao, makamtan nila ang tunay na kaligtasan at sila mapabilang sa iglesia ng Diyos. Amen? Kasi kahit na sinong church, sasabihin nila sila ay church ng Panginoon o Church of God. Kabilang sila. At walang hindi magsasabi na hindi sila sa Panginoon. Ngunit ang Biblia ang siyang magsasabi. Kaya ang Panginoon nagsasabi at ang kanyang banal na salita ang siyang may katotohanan nito. Ngayon, itong mga ito, nasa labas sila ng iglesia. Naglilingkod sila pero nasa labas sila ng iglesia. Ito yung mga kabilang sa sekta at denominasyon. At sa kanilang paglilingkod, ano yung way ng kanilang paglilingkod, iyon ang kanilang pinaglilingkod. Lilingkod sila, gumagawa sila ng mabubuting gawa. Hindi naman masama yun. But when you have to earn your salvation by doing good works, mga kapatid, hindi po yun ang turo ng Biblia. Because our righteousness is just a filthy rags in the eyes of the Lord. Kailangan yung righteousness ng Panginoon o katwiran ng Diyos ang siya mapunta sa atin, so that we can be accepted by God. Kaya namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan. At yung namatay na yon, the Lamb of God who takes away the sins of the world, malinis yung handog na yan. Hindi natin pwedeng alisin yung ating sarili sa kasalanan sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Hindi natin pwedeng tubusin ang ating sarili mula sa kasalanan. Kaya mga kapatid, without the benefit of salvation, how you can do good works in the eyes of the Lord? Yung paggawa ng good works is resulta ng kaligtasan. So lahat ng pag ikay naligtas, lahat ng mabubuting gawa ay ginagawa mo sa pangalan ni Kristo. Mayroong blessing of the Lord. But without the benefit of salvation, you can do good works para sa sarili mo lang yun. You're earning your salvation or your ticket to heaven. So, yung po mga kapatid, kaya tawag doon, nominal Christians. Because of the ignorance of the true teaching of the Bible, kung ano lang tinatanggap nilang aral, yun ang ipinapamoy na nasabi nila, ito ang aming doktrina. Kaya mga kapatid, kinakailangan na ipahayag ang salita ng Diyos, the Great Commission, to evangelize the world. That they will learn and know the truth. That they will be saved. Mga kapatid, hindi lang itinuturo kung hindi ito'y dapat ituro na ganapin ang lahat na nakasulat dito sa Biblia. At ang pangalawa mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon, yung Christians like Martha, yung spirit ni Martha. Martha spirit, tawag nila yun. They're serving the Lord with the best intention. Amen? Serving the Lord with the best intention and diligence, but their service is more on external. Sabi rito sa ating binasa na sabi rito, now it come to pass, as they went, that he entered to certain village, a certain woman named Martha received him into her house. Si Martha naligtas. Tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon na pagligtas, tinanggap din niya sa kanyang bahay. Siyang panganay. Tinanggap din niya. Mga kapatid, ganun naligtas, di ba? Tinatanggap si Kristo, hindi lang sa bibig o sa kaisipan, tinatanggap sa puso. At tinatanggap din sa bahay. Kaya makikita natin, pag naligtas ang tao, binubuksan niya ang kanyang pamamahay kay Kristo. Diba? Amen, mga kapatid. Kanina yung pag-aaral natin, maganda na ang magulang unang nakakilala sa Panginoon, yan ang kanyang number one na sa puso, responsibility na ipahayag ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya. Kasi ang pundasyon ng pamilya ay si Kristo. Ang pundasyon ng ating pananampalataya ang Panginoon.
Ngayon, bakit Mata Spirit? Sabi dito sa dito sa ating mga teksto, sabi niya sa verse 40, ang sabi po rito na ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako na aking kapatid na babae na maglilingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Ngunit sa paglilingkod ni Maria, walang hindi masama na nakita niya na dumating ating Panginoon kasama mga apostol, bisita yun. So, kaugalian na papasukin mo sila sa bahay, ipagluluto mo yan. Amen? At ginagawa niya yon para sa ating Panginoon. Binibigay niya the best. At, di ba, pag alam mo na si Kristo ay darating sa bahay mo, anong gagawin mo? Lilinisin mo yung bahay, di ba? Magbibihis ka, maliligo ka, at maghahanda ka ng masarap na pagkain. Doon sa mga bagay na yon, they are more on external in nature, pero ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi masama, mga kapatid. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa verse 41, datapot sumagot ang Panginoon, sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligali ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Naliligalig siya. Mamaya papaliwag natin, ano pa lang natin, yung bird's eye view lang to. Ngayon, ang isang bagay na nakita ng Panginoon doon, merong cumbersome, merong distraction yung paglilingkod niya. Naliligalig siya. At doon, nawawala yung masigit na malalim ng purpose ng kanyang paglilingkod. Bago natin paliwanag lahat ito, punta muna tayo dun sa pangatlo. Yung Mary Spirit, yung paglilingkod ni Mary. Yung paglilingkod ni Mary, alam niya kung paano siya maglingkod sa Panginoon. Nauunawaan niya yung paglilingkod niya sa Panginoon. At yung kanyang paglilingkod, hindi lang sa external, kundi ito yung internal. At dito yon natin makikita, sabi rito sa verse 39, at siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Actually, napaganda yun. Niya. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Nakita natin na nakaupo sa paanan ng ating Panginoon. So, yung tatlong yun, makikita natin kung saan tayo, mga minamahal. At dito higit natin ipapaliwanag sa tulong ng Panginoon. At bago tayo maglingkod sa Panginoon, ang unang-unang criteria dito na kailangan tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya sabi doon sa verse 38 na binasa natin na Martha received Him into her house. We have to receive Christ. Not only in our house, but in our heart and mind. Kasi kung minsan, pag nangaral ka, sabi nila, tinatanggap ba si Kristo? Amen. Pero hanggang bibig lang yun at sa kaisipan. So nagiging intellectual, kaalaman lang. Pero dapat ang pagtanggap sa puso. Ibig sabihin, kung tinatanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas, Lord and Savior. Unang-una, pag siya Lord, dapat siya mamahala na, siyang center point ng iyong buhay. Siya na maging center point, siya na magde-decide, siya mag-guide sa iyo, at ikaw, dahil siya ang Panginoon, ikaw ay susunod. Bilang tagapagligtas, maliban kay Kristo, walang kaligtasan. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, doon tayo maliligtas kundi Kristo. Sa Acts 4:12, di ba? Mga kapatid, totoo po yun. Ngayon, dito sa hindi lang tinanggap mo si Kristo, dapat tanggapin mo ang kanyang banal na salita. At sa pamagitan ng banal na salita, doon mo makita yung kaligtasan galing sa Panginoon. Na sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo mga ligtas. Mga kapatid, marami ang tumanggap kay Kristo.
sa bibig, sabi nga kay naging nominal Christian, without knowing the teaching of the Lord. Kaya napakahalaga yung doktrina na dito sa Biblia. Ito'y katuruan. Isipin mo yun na bago na isulat yan, yung Biblia ay hindi basta-basta yan. Mapalad tayo sapagkat buo na yung Biblia. Magmula Genesis hanggang Revelation, nagagamit natin yan. At doon natin nakikita na pag-aral natin ang doktrina ng Panginoon. Napakahalaga ang doktrina, mga kapatid. But the doctrine, not only pang-intellectual yan o knowledge lang, bakit kinakailangan ito ay makita sa ating buhay. Ngayon, sabi nga na Christianity without salvation is hypocrisy. Paimbabaw yan. Kaya hindi ka, sabi nga, naalala ko nung araw, sabi ko, kami ay pinalaki bilang Kristiyano. Tapos nung narinig ko ebanghelyo, namuhay pala ako na hindi Kristiyano hanggang doon sa time na ako iniligtas ng Panginoon 1996. That was 1995. Pero 1996 ako nagpabaptize. At doon ko nakita na lahat ng pala aking pamumuhay ng time na yun ay paimbabaw. Ngayon, ang makita natin dito, mga kapatid, yung pagpasok ni Kristo sa bahay ni Martha. Binibigyan lahat ng opportunity yan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Siya kumakatok sa pintuan ng bawat puso, ng bawat bahay para makapasok siya. Amen, mga kapatid? Binibigyan natin opportunity irrespective kung anong nationality or religion. Kung ano ka man. Yung kaluluwa mo ay mahalaga sa Panginoon. Amen. Kaya pinibigyan ng opportunity to everyone that Christ should enter our heart, our home, our mind, our family, our life. Alam niyo, mga kapatid, sapagkat ibig ng Panginoon na bigyan tayo ng mas mataas na spiritual blessings. Kung minsan niisip natin blessings is more on material. Lahat tayo dito nasa abroad. And it's not lucky, we're fortunate, we're blessed. Sapagkat dinala tayo sa abroad. But we're more blessed when we have that highest spiritual blessings from the Lord. Mga kapatid, alam niyo ba na isang bagay na magkaroon ka ng material na bagay, kaya material na kayamanan, mas kakaiba yung magkaroon ka ng kayamanan spiritual. Maraming mayaman sa salibutang ito materially, but spiritually they're poor. Maaring tayo ay manggagawa lang sa abroad. Kung tayo spiritually blessed, ay pa natin yung mayaman sa libutan ito. Mayaman sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya punta tayo rito, mga kapatid, sa tinapada yung paglilingkod ni Mary. Dito sa 10:39, na sabi niya, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Alam mo, nung minimeditate ko ito, napakalalim dito yung paglilingkod ni Mary. At nakita natin dito na nung pumasok ang Panginoon sa bahay ni Martha at saka si Mary, anong unang ginawa ng Panginoon? Siya ba'y kumain? Hindi, nag-preach. Nagpahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag yung salita ng Diyos at sino nandun? Mary nakikinig. Hindi natin sinasabi rito na si Mary ay hindi tinutulungan si Martha. Nangyari dito, pagkatapos na tulungan ni Mary si Martha, umupo siya at nakikinig sa Panginoon. Dito sabi niya na siya ay, sabi rito sa verse 39,
Naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Alam mo ba na this is not about physical position or posture. Iba nakaupo ka sa paanan ng Panginoon. But it's about spiritual posture of the heart. Expresses more about humility. Kaya nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon na mayroon kang pusong gustong makinig ng salita ng Diyos. Na, mga kapatid, it's an expression or position of faith and humility. Mga kapatid, alam mo ba yung pag-upo sa paanan ng Panginoon? Magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament, nakasulat yan. At dito sa, para bigyan ko example, no? Dito sa Deuteronomy 33:3, napakadaling tandaan. Deuteronomy 33:3. Ang sabi rito, He loved the people, all His saints are in thy hand, and these sat down at thy feet, everyone shall receive of thy words. Oo, kanyang iniibig ang bayan, lahat ng kanyang mabanal ay nasa iyong kamay at sila'y umupo sa iyong paanan na bawat isa ay tatanggap ng iyong mga salita. Kaya tayo nagpapakumbaba, nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Upang tanggapin ang ating salita. At nakita roon, mga kapatid, ng Panginoon yung kahandaan ni Mary. The readiness to hear Christ's teaching. Mga kapatid, ganyan ba tayo na gusto natin na handa talaga tayo, nagkagalag tayo na makinig salita ng Diyos. Maganda rin yung patuto na ating kapatid kanina. Nandun siya sa katarungan, ngayon dito naman siya sa atin. It's a matter of hours. Ano ba mga kapatid, it's a trademark. Isang manifestation o isang patuto ng isang Kristiyano. Irrespective of time, yun ang kaganda, nandito tayo sa Zoom. Gabi, sa Middle East, umaga dito, hapon naman sa Europe, mga kapatid, pero sama-sama pa rin tayo. At higit sa lahat, sabi pa rito na nakikita rito yung opportunity na binigay ng Panginoon kay Mary. Na kung tayo makikinig ng salita ng Diyos, there's a spiritual blessings. More spiritual blessings. At doon makita natin na ibig ng Panginoon. Kasi, alam mo ba na lalo pag bago kang tanggap sa Panginoon, you need to grow in grace. You need to grow spiritually. Kinakailangan na patuloy kang kumain ng salita ng Panginoon. Araw-araw tayo kumakain para sa physical. Kinakailangan din natin kumain araw-araw pang-spiritual na walang iba yung salita ng Diyos. Ito nakasulat sa Mateo 4:4, di ba? Man shall not live by the bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. At dito nakita natin ni Mary that opportunity not only to grow in grace, but to be more strengthened. Di ba mga kapatid, habang nakikinig ka sa salita ng Diyos, nagagalaki yung kaluluwa, napapalakas ka, nagkakaroon ka ng inspiration, encouragement to go on, to serve. At nakita rin niya na binigyan niya mas higit na kahalagaan ang spiritual na paglilingkod kaysa temporal. Tawag nila doon yung subordination of temporal things kay spiritual. Mas nangingibabaw yung pag-spiritual. Tulad ng sabi kanina, binibigyan niya na higit na kahalagahan yung pagkaing spiritual na siyang mahalaga para sa kanyang spiritual na kalusugan. Mga kapatid, alam mo ba na yung napakaganda sa Panginoon, that the more you serve the Lord, the more you meditate and preach. Kahit hindi ka kumain. Kaya kahit mag-fasting ka ng ilang araw, malakas ka pa rin. Amen. Naranasan ba yung mga kapatid?
mag-fasting kayo ng 1 day, 2 days, 3 days. Naranasan yan, napakaganda. Because God is giving you that strength. The more na meron kang spiritual strength, susunod din yung physical mo. Pero pag ikaw ay nagpapasting, hindi naman para sa Panginoon, gugutumin ka. Hindi mo kakaya. Kakaiba yung fasting pang spiritual. You're denying yourself of that material food, but giving more importance to that spiritual food. It's more beneficial for your soul. Amen. At higit sa lahat na isang pinahalagahan din ni Mary dito, giving more importance to spiritual fellowship with the Lord. Mga kapatid, sabi kanina, maganda yung kakasama mga kapatid physically. Kita mo, this is good. But beyond that physical fellowship, there's a more higher spiritual fellowship. Ano ba pag kaya sa iglesia ng Diyos, ano yun? Lahat dyan ay ligtas. At inaaralan na magkaisa ang bawat isa. Inaaralan na mag-ibigan ang bawat isa. At doon mo madarama yung sweet fellowship sapagkat ang Espiritu ng Diyos nandiyan. Sapagkat ito'y kanyang iglesia. Hindi ito sa pastor o ministro na may nagmamayari o tao itinataas, kundi ang itinataas lang ng ating Panginoon. Amen. Tayo pantay-pantay, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. And we have that only one in our heart and mind to honor and glorify, to serve the Lord. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya makita natin yung attention ng Mary doon. Yung buong puso niya, wholeheartedly, nandun siya sa paanan ng Panginoon habang nagpipreach ang Panginoon, nagtuturo. At ano mong alam ba na pag nagturo ang Panginoon, at kung nagturo ang Panginoon at kanyang mga apostol hanggang sa ganyan kapanahonan natin, it's anointed by the Holy Spirit. Ano yung sinasabi? When we attend the fellowship and listen to anointing of the Holy Spirit preaching, anong nadarama natin? Yung mga salitang makalangit. Yung itinuturo natin ay galing sa Panginoon, it was meditated with the help of the Spirit and it was being illuminated to us. May kaliwanagan, may meditation. At yung tinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid, may isang dakilang layunin niyan, mga kapatid, para tayo ay matawag na anak ng Diyos. And one of the best thing, alam ba na hindi ka lang ipinanak sa Espiritu Santo, hindi ka lang ipinanak sa langit, kung hindi ibinibigay sa iyo that great knowledge and wisdom galing sa Panginoon. At alam ba na binibigay sa atin, Panginoon, that we may be fitted as a servant Amen. of the kingdom of God. Be fitted to serve the Lord. Alam ba na it's not, sabi nga nila, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Kaya hindi yung qualification natin, kung hindi ang Panginoon nagbibigay ng qualification para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Bagamat may karagdagan, kung ikaw ay mataas ang pinag-aralan, ikaw ay matalino, tulad ng Pablo, ginamit pa rin siya ang Panginoon, lalo siyang nagagamit ng Panginoon. Most of the 12 apostles, mga kapatid, except Luke, lahat sa mga kapatid, mababa ang pinag-aralan. Si Luke, doktor yan eh. Si Pablo is a lawyer. And yung salita ng Diyos na naririnig natin, ano na, di ba? It brings us joy. It brings us satisfaction. Alam pa pag masarap ang pagkain, di ba, nagagala ka, gusto mong kumain. At
Pag natikman mo masarap, masasatisfied ka. Nabubusog ka at anong mangyayari? Contentment. Diba? Pumunta ka sa isang kainan, masasarap tignan yung pagkain pero natikman mo hindi pala masarap, hindi ka nakokontento. Pero yung salita ng Diyos, mga kapatid, sapagat yan ay galing sa Panginoon. Hindi lang masarap pakinggan, kung hindi ito ay nagbibigay kagalakan, kalakasan, kalusugan sa ating kaluluwa. At isang bagay ang nakita ng Panginoon kay Mary, na sabi niya rito sa ating binasa, naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. So, hindi lang siya nakikinig kung hindi nakita ng Panginoon na there's a heart of obedience after hearing the word of God. Mga kapatid, yun ang dapat makita sa akin. The heart of obedience. Alam niyo yung pinag-aralan natin kanina, kung i-meditate mo lahat yun, kung paano si Samuel pinahiran si Haring Saul, na unang hari ng Israel. Pero lang sa kauli-hulihan, na-backslide si Haring Saul. Ang sabi Samuel, obedience is better than sacrifice. Mga kapatid. Doon natin nakita, mga kapatid, na pinahalagahan ng Panginoon yung paglilingkod ni Mary. Mga kapatid, iyang napakahalaga na mismo ang Panginoon ang mag-recognize yung paglilingkod. At it's more on internal. Paglilingkod sa more internal. Kasi pwede kang gumawa external. Na para bang ikaw ay tawag doon, masipag. But internally, that's important. Kasi ang Panginoon tumitingin doon sa loob natin. Alam mo ba na isang dapat natin maalaman, kahit ikaw ay preacher, minister, pastor, Sunday school, anuman, na lahat ng ginagawa mo yan. Pero pag ginawa mo yan para sa sarili mo, walang kabuluhan yan. Ang lahat na mabagay yan ay magkakaroon lang kabuluhan kung may blessings ang Panginoon. Amen ba tayo, mga? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, dapat nandyan yung blessings. So we're being guided as we serve and worship. Kailangan tayo ay teachable at tayo ay handa na pangunahan ng ating Panginoon. It takes humility. At punta tayo rito, mga kapatid, sa Matthew Spirit. Dito sa verse 40, sabi po ito, but Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, sabi niya rito, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help. Sabi niya sa Tagalog, ngunit si Martha ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, mag-isa, iutos mo nga sa kanya. Ako'y tulungan niya. Sabi niya, wala bagang anuman sa iyo, Panginoon? Sinabihan ba, Panginoon, na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya. Ako'y tulungan. Nakita natin yung paglilingkod ni Martha rito na nakapokus siya sa paglilingkod in the sense na ito'y materially. Nagsaserve siya, nagluto, nagserve, at siyempre maring may mga katulong dyan dahil hindi naman niya kakayanin. Siya ang nag-uutos lahat, nag-prepare, pagkatapos binibigay niyo the best yan, of course. Para sa Panginoon, ibibigay mo the best na lulutuin kung minsan. Tiyatanda mo kung maghahanda ka ng pagkain para sa mahigit 15 tao, maraming paghahanda yan. Si Mr. Bell lang, wala nang tulugan si Sister Bell. Maghahanda. Ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, nung sinabi niya yon,
Tatapat sumagot ang Panginoon, sinabi kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at napapagabag tungkol sa maraming bagay. Sabi niya, Jesus answered, said to her, Marta, Marta, thou art careful and troubled about many things. Mayroong distraction. Isipin mo na ang nakita ng Panginoon, hindi niya sinaway si Marta sa kanyang paglilingkod, kundi ang tinignan niya yung distraction, naliligalig sa paglilingkod. Ngayon, bibigyan natin mas malalim kahulugan yan na pagpapaliwanag. Kung minsan, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero kung minsan mayroong distraction sa ating paglilingkod. Bakit? Yung distraction yun, ang siyang nagkukos o pinagmumulan na ma-out of focus tayo sa Panginoon. Nakapokus tayo dun sa mga bagay na pangmaterial. Amen? Meron din tayo paglilingkod. Meron tayong trabaho, di ba? May trabaho sa bahay, materially, physically. Meron tayong jobs, meron tayong responsibility sa pamilya. May mga asawa, sa lalaki asawa, babaeng asawa. Sa mga kabataan, may mga boyfriend yan, may mga girlfriend, di ba? Mayroong tinatawag doon. Kung minsan itong sabi natin, ginagawa natin ng mabuti para sa kanila. Walang masama doon na magmahal, di ba? Na maglingkod sa mga pamilya, sa trabaho. Walang masama. Pero mga kapatid, ang titignan natin dito na yung yung ginagawa natin, bagamat hindi masama, minsan nawawala yung ating focus sa Panginoon. Na out of focus tayo. Dahil doon tayo nakapokus. Amen? Kung minsan may problema sa pamilya, nakapokus ka doon, na-out-focus ka sa Panginoon. At higit sa lahat, kung ano man yung kalalagayan mo, materially, ano man, financially, doon ka na out of focus. At nawawala yung bagay na mas mahalaga, ang Panginoon. Then isa pang bagay na kung ang paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid, hindi wholeheartedly at hindi mo ginagawa ito sa pag-ibig sa Panginoon, ano mangyayari? Titingin ka sa iba. Titignan mo iba, sabi mo, mas marami naman ang ginagawa kaysa iyo. Bakit sila hindi tumutulong? Makikita mo doon na if any work is not done out of love, naging impatient tayo. Nawawala kuminsan yung kagalakan. At ang nangyayari mga kapatid, napapagod tayo. Nagiging, kuminsan, dito nakakagawa ang kalaban. At nagkakaroon pa tayo ng pride kuminsan. Sabi mo, mas marami akong ginagawa. At isang bagay na makita natin mga kapatid. Dito si Maria nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Si Marta nagtatrabaho, busy. At hindi na niya nabigyan ng kalagayan yung pinakamahalaga kung bakit ang Panginoon pumasok doon sa kanilang bahay. So, ang na-miss niya, ang pangangaral ng Panginoon, na-miss siya yung salita ng Panginoon na nagbibigay kalakasan sa kanya. At na-miss niya yung blessing. Spiritual blessing galing sa Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Panginoon mismo sa verse 42, one thing is needful. Dapat isang bagay ang kinakailangan. Iyon ang problema doon. Na one thing. Ang dami yan sinabi sa Biblia. Pag sinabi mong one thing,
isang bagay kinakailangan, mayroong kulang, may kakulangan. Alam mo ba na sa Psalms 27 verse 4, sabi ni Haring David, one thing that have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire His temple. Yun ang sabi ni Haring David, na isang bagay aking minimithi, sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Mga kapatid, napakaganda yun. Wanting daw. Pero kung minsan, dahil sa mga maraming bagay naliligalig tayo, ano nangyayari? Napapabayaan natin yung spiritual fellowship sa Panginoon. Not only in the house of worship, not only in prayer meetings, kung hindi sa labas, mga kapatid. Na-out of focus tayo sa mga bagay na pang-material. Na-out of focus tayo sa mga bagay na dumarating sa ating pagsubok, mga burdens, mga problema, temptations. Sabi po pa rito, mga kapatid, nung sa John 9:25, ito naman yung sabi ng bulag. Sabi niya, He answered and said, whether he is a sinner or not, I do not know, but one thing I know, that though I was blind, now I see. Yung tinatanong na pinagaling ng Panginoon sa kanyang pagkabulag. Pero sabi niya, isang bagay lang, sabi niya, na ako'y bulag, ngayon ako'y nakakakita. Kuminsan mga kapatid, mayroon tayong mata, pero malabo pa rin, o kaya minsan tayo bulag sa katotohanan. Bakit? Kuminsan mas higit nating pinapahalagan yung ating sarili kalooban kaysa ang Panginoon. Kaya doon tayo nagkakaroon ng focus. We're being deprived ourselves of higher spiritual blessings. Doon sa mayamang binata, sinabihan ng Panginoon, naalala nyo yan? Yung mayamang binata na lahat ng mga kautusan ginawa ko mga sa pagkabata. Pero ano sabi ng Panginoon? Siya nakita na puso. One thing, sabi niya. Basahin natin doon. Doon sa Lucas chapter 18:22. So when Jesus heard these things, He said, you still lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. So may mga bagay, mga kapatid, na dapat nating iwanan. Isang bagay, sabi niya, may kulang sa'yo, kailangan mong iwanan yan. At pumarito ka sa akin, at ikaw ay sumunod sa akin. Paano tayo makakasunod sa Panginoon? If there's someone, something in ourselves, na we will not let it go. Sabi nga, we have to surrender all, Panginoon. Nilalagay lahat sa paanan ng Panginoon. That's consecration. Alam mo, ang ating kapatid na si Paul, mayroon din siyang sinabi na napakaganda. Doon sa Philippians chapter 3, verse 13, sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay, it's one thing, isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng saganting pala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So, isang bagay na para tayo makaabante, we have to focus our life, our service, our worship sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na nakalipas, kundi sa future. Yung nakalipas, tapos na eh. Yung bad experience, give us a lesson. Yung good experience, give us a inspiration, encouragement to do more. Mga kapatid. Diba napakaganda yun? Ngayon, sabi rito sa 10:42, sabi ng Panginoon, datapat isang bagay ang kinakailangan.
pagka pinili ni Maria ang magaling na bahagi at hindi alisin sa kanya. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon ang nakakakita sa ating puso. Siya nakakaalam. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa, maging sa ating iniisip, alam ng Diyos. Ito yung judgment eh. Ang sabi rin ng Panginoon sa English, sabi niya, one thing is needful. And Mary has chosen that good part. Pinili ni Maria, sabi niya, ang magaling na bahagi. Di ba mga kapatid, gusto natin pag pumili tayo the best? The best palagi, gusto mo hindi lang maganda damit, yung talagang walang kasing ganda. Di ba? Pag bibigyan ka ng choice, it's a power of choice or alternative choice. Pipili mo yun the best. Di ba? Kaya mayroong kasabihan na kung maibabalik ko lang, sabi niya, ito sana ang pinili ko eh. Pero life is not like that. But with Christ, mga kapatid, mayroong pag-asa. Because there's a new life in Christ. So binigyan ka ng bagong pagkakataon, mga kapatid, na pili mo yung the best. At ito is more on spiritual things. Napili mo ang Panginoon palagi. Di ba? May kanta. Kaya sabi natin, unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang kanyang salita. Pero ba ang dapat natin gawin? Na itong dapat natin na, lalo na pag nandun tayo sa crossroad, hindi natin alam ang decision. Unahin natin palagi ang Panginoon. Ngayon, the judgment of the Lord, makikita natin yan. Dito pala, yung umpisa ng paghukom, nag-uumpisan sa kanyang iglesia. Nag-umpisa yung judgment dito sa iglesia. But that is a blessing na makita natin ating sarili upang higit pa tayo magsumiko, mga kapatid. Sapagkat pupunta tayo dun sa final judgment. At sabi rito ng Panginoon, pinili ni Maria ang magaling na bagay na hindi aalisin sa kanya. Tingnan mo, in the words of the Lord, na sabi niya na the Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her. Alam mo ba na yung lahat ng ating tinatangkilik dito, mawawala yan, aalisin sa atin. Yung buhay, physical na buhay, aalisin sa atin yan. Mamamatay tayo lahat. Yung ating tinatangkilik, mawawala yan. Yung ating mga kaibigan, pamilya, kamag-anak, co-workers, lahat yan, lahat ng bagay material, mawawala. Kung mabasa niya yung minsan pinost nila sa Facebook, after 100 years, wala na yung mga pag-aari mo. Totoo yan mga kapatid, wala na. Ultimo yung bahay mong tinitirhan, after 100 years, iba na nakatira. Yung pinaghirapan mong bayaran. Yung trabaho mo, na pinaghirapan mo, pinagtatanggol mo, kung minsan di ka makadalo sa gawain, sa trabaho, iba na ang gumagawa. Yung kotse mo, na binili mong bagong-bago, mga kapatid, scrap na after 100 years. Lahat ng mga bagay mawawala. Pero sabi rito ng Panginoon, pinili ni Maria ang magaling na bagay, hindi alisin sa kanya. Ano yung mga bagay? Yung kinanta natin kanina, ano yun, Sister Bell? Only one life. Only one life. Di ba? Whatever we done in Christ shall last. Ibig sabihin, lahat ng bagay na ginawa sa Panginoon, yun, yung sinasabi pa no, na kayamanan na iniipon natin. At mayroong kung ang material na bagay, yung mga pera natin, mayroong bangko rito, mayroon ding heavenly bank, mga kapatid. At lahat ng ginawa natin sa pangalan ng Panginoon, hindi aariin na walang kabayaran. Hindi aariin na walang katumbas. Sapagkat sa Panginoon, sa maliit o sa malaking gagawin mo, Amen. sa Panginoon ay makalaga. Mga kapatid, maaring hindi tayo nag-preach, maaring tayo kumakanta, tayo presider, tayo tagaan, kung ano lang ating ministry. Pero ang Panginoon tinitignan ng ating puso. Ang puso, mga kapatid, nandyan, sa paanan ng Panginoon. Inandugan lahat.
Ang puso, mga kapatid, na nakikinig ng salita ng Diyos, ang puso na tunay na nagmamahal sa Panginoon. Give us that the best choice, mga kapatid. Na kung pipili natin ang Panginoon, sumunod tayo sa kanyang banal na salita. Anong sabi niya? Be faithful till death, and I'll give you a crown of life. Mga kapatid, dun sa Revelations 2:10, na napakalaga yan. At sa iglesia, sa karya ng Diyos, nasa plano ng Panginoon na mayroon tayong parte dito, mga kapatid. Tayo maglilingkod, mayroon tayong gagampanan dito. Mayroong calling ang Panginoon. At sa buhay ni Maria, si Martha at saka si Lazarus, dito pinakita ng Panginoon yung anong klaseng paglilingkod meron dito. Ngunit, inaaralan tayo, bigyan tayo encouragement doon sa paglilingkod ni Maria, na ito ay nagbigay ng isang paglilingkod, nakatanggap-tanggap sa Panginoon. Nalulugod ang Diyos at ito ang pagbigay ng kawalhatian sa Panginoon. Kapag pala ng Diyos ang kanyang maigsimensahe at to God be the glory, binabalik ko na kay Sister Bell.